Magandang umaga sa inyo mga kadiskarte. So nandito na naman po tayo para maghatid ng panibagong vlog na inyong mapapanood. At sana po magustuhan po ninyo at magkaroon po kayo ng knowledge sa pag-aalaga po ng mga manok. So punta po tayo dito. Meron po tayong biniling sisil dati na 20 heads po na Brahma chicken. So yung hindi pa po nakakaalam kung ano po yung Brahma chicken, yun po ito yung mga imported line po ng mga manok na dito po i-deliberate sa ating bansa. So galing sila ng bansa po to. So ito po sila, nasa 1 month na po sila. So nung binili po natin itong mga to, nasa sisiw lang sila. Siguro mga 1 linggo pa lang sila nun na nabili natin. 1 week na mga sisiw. So tignan nyo mga Brahma chicken po natin. Yan po yung mga paa nila. Tignan nyo. Puro mabalahibo po sila hanggang sa paa. So nilagyan po natin ng ipa. So itong ipa na nag-absorb po ng mga dumi. At the same time, ito po yung pwede natin maging fertilizer sa ating mga pananim na gulay at mga halaman. So mga Brahma chicken po ito, so ayon din sa kanilang pag-aralan, maabot sila hanggang 7 kilos pag nasa matured na sila. So sila itong mga siguro nasa 1 kilo pa lang sila. Medyo mas makapal lang ang mga balahibo nila. So hindi muna natin sila pinapakawalan, hanggang dito lang muna sila kasi may mga tanim pa tayo doon sa labas. So nagtanim tayo ng mga gulay at nagpunla din tayo ng mga pechay. So baka maubos nila. So maglilinis po tayo ngayon sa ating mga alaga. So ito may isang halo dito, isang native na manok yan. So hopefully madagdagan pa natin yung ating mga alagang manok. So para meron tayong nangingitlog at magpuproduce tayo ng mga native na manok na pwede natin pang ulam at pambenta. So dito magkakaroon tayo ng gagawa ako ng mga paitlugan dyan sa mga gilid. So meron din tayo dito solar para sa gabi, may ilaw sila at nakakain sila. At yun, mukhang merong nakikita akong sign na may pumapasok na taga dyan. So ito yan. So maglilinis tayo, magpapakain ng ating mga alagang Brahma chicken. Yan, ito mga Brahma chicken yan. So ito yung ating sisimulan, yung kanilang papukaan na ginawa ko na semento. So yan, lilinisin muna natin yan. Yung ganun yung mga tayo-tayo. So yung ating mga Brahma ho, kapag sisiw sila, so kapag maliliit pa lang sila, kailangan silang nakakulong dun sa isang kulungan na hindi pwedeng pasukan ng lamig o hangin na pwedeng magkasakit sila. Tawag dun nasa brooder. Binobrooder ho muna natin ng mga to kapag sisiw sila. So kung medyo malaki-laki na sila, ganitong time na pwede silang dalhin sa ganitong area. Kasi pag sisiw sila po sila sa mga daga, makakasikainin sila. So sayang naman. So far yung ating 20 heads ay walang nabawasan o namatay. So ibig sabihin maganda yung ating pag-maintain na kanilang mga vitamins. Opo, may binavitamins po itong mga ito para panlaban at lumakas ang kanilang katawan sa sakit o peste dulot ng hangin. So hinga lang yung mga manok, medyo mas mabaho sila kumpara sa kambing. Yan, so pakainin muna natin sila para hindi sila nagkakagulo. So meron tayong pagpakain dito yung ilang pellet number 3 na to. Yan. Yan.
mamaya na itong pagkain na lang to. So, ang Brahma chicken lang po ay parang pan-display ho to sa isa sa mga farm. Actually, pwede naman silang pang-slaughter. Ibang bansa, i-slaughter talaga nila to kasi kinross nila to sa ibang lahi. Hindi ko na matandaan. Pero yung final na destination talaga nila to ay alam ko galing daw yata sa China ang unang breed nila. Then ikinross sa US, sa US line na manok. So nagkaroon sila ng Brahma. Parang mga ano lang yun eh, parang mga aso lang yan, yung American Bully. Galing sila sa lahi ng Pitbull. So kailangan minsan din nababanlawan yung kanilang mga inaapakan. Ganyan, no? Yan. Wala natin balawan yan para hindi mabaho. Meron naman tayo nakasuot na dito hose, wasa. Hindi naman sila mahirap talagaan kasi gaya yan, dala sila sa loob ng kulungan. Pero pag medyo malaki na sila, talaga ililipat na natin dito sa kabila, sa pre-range natin sila para makakain sila ng mga bula-bula sa sa lupa. Yan. So nagagalit na yung mga kambing ko, gutom na sila. So ano na yung ating gagawin, ilalagyan natin ng mga tubig o inumin. Kailangan palagi malinis yung kanilang iniinom. So every other day naglalagay ako ng mga vitamins nila sa kanilang tubig, yung pampa-antibulutong, saka yung para ma-boost yung kanilang immune system. So may kamahalan din ng mga vitamins na ano lang naman dito sa tubig yun, kanilang mga vitamins. So yun ang ating mga alaga. So hindi natin masyadong nabibilang pero 20 sila. So para buo pa rin sila. Sana maraming babae at makapag-produce tayo ng mga itlog na pwede nating incubator. Then tayo naman ang magbebenta sa mga breeder yung naghahanap ng Brahma chicken.